My administration announced decisive action to help keep down the oil prices, including offering political risk insurance for tankers transiting into the Gulf. Humigit pa sa $80 per barrel ang presyo ng Brent crude base sa real-time trading sa world market. Kahit pa nangako si US President Donald Trump na haharapin ang epektong ito ng giyera sa Iran. Batay sa pinakahuling presyo ng Brent crude nitong Biyernes, March 6, naglalaro sa $83 to $87 per barrel ang presyo nito, habang ang US West Texas Intermediate crude naman ay naglalaro sa $75 to $80 per barrel at inaasahang tataas pa. Ang Brent crude at ang US West Texas Intermediate crude ang nagsisilbing benchmark ng presyo ng langis sa mundo. Ayon sa mga eksperto, kung magpapatuloy pa ang giyera sa Middle East ay magsusunod-sunod ang problema dahil halos lahat ng bansa sa mundo ay gumagamit ng enerhiya. Kung walang nakahandang alternatibo sa langis, tiyak na magiging malaki ang impact nito sa global economy. Ang Iraq na second largest crude producer sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC nagbawas ng halos 1.5 million barrels per day na produksyon sa kakulangan ng storage at export route dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Ang Qatar na siyang biggest producer ng liquefied natural gas sa Gulf region nagdeklara na ng force majeure sa gas exports at nag-shutdown ng produksyon na hindi tiyak kung kailan muling magbubukas. Sa Europa, malaking hamon ang pagtitipid sa liquefied natural gas dahil sa susunod na taglamig. Bumaba ang supply ng Russia dahil sa sanksyon ng US. Naglagay ng barikada ang Ukraine sa Druzhba pipeline, ang pinakamalaking transport artery ng Russian oil papasok sa Europa. Dahil dito, nagbanta na rin ang bansang Hungary na gagamit na ng puwersa laban sa Ukraine para makapasok ang supply ng Russian oil sa kanilang bansa. Szeretném világossá tenni, hogy itt győzni fogunk és erőből fogunk győzni. Tehát semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni. Az olajblokádot le fogjuk törni. Rá fogjuk kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. Ang India na umaasa rin sa Russian oil, kinukulang na rin. Ngunit ayon sa US, bibigyan nila ito ng 30-day waiver upang makabili ng langis pero iyon lamang stranded sa karagatan. Sa ngayon, kanya-kanyang hakbang ang mga bansa upang makatipid sa enerhiya habang wala pa rin nakikitang katiyakan kung kailan matatapos ang sigalot sa gitnang silangan. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.